It's like I'm running out of time. Another one lost in the clouds. Foggy memories leave me blind. I still hold on to you. I still hold on to you. Reminiscing summer days. Things living in my brain. I'm trying to find its place. I still hold on to you. I still hold on to you. I wanna paint something so nice, like we're inside the California sky. I see you with me all the time, but we're about to lose the line. Hello mga backyard, welcome back again to my YouTube channel. So, nagchichik nga pala ako sa aking Selkie hen dahil meron ako napansin na mayroon na siyang isang sisiw na nahatch sa kanyang paitlogan. At saka ipakita ko din sa inyo mga backyard ang aking mga 2-month-old na Selkie. So, ito po sila. So, mayroon po ditong 5 hen. So, ang gagawin ko dyan is gagawin ko itong mga future breeder sa aking munting backyard para makapag-add naman tayo ng mga additional breeders sa aking area. So, isirado muna natin mga ka-backyard dahil pupunta tayo doon sa kabilang kwarto na naman para makita nyo ang kulay ng Selkie dito. So, meron po ako ditong naked neck showgirl at saka isang normal neck na Selkie. So, ganito nga pala kaganda mga ka-backyard ang naked neck showgirl ko. So, isa nga pala itong hen. Ang edad niya is nasa 3 months old na siya ngayon. So, gagawin ko din itong breeder para mayroon tayong mga maraming breeder sa susunod na season. So, ang nakikita nyo ngayon mga ka-backyard, ito yung parisan ko ng silver Binchin hen at saka red pile na roaster. So, baka nagtataka kayo mga ka-backyard bakit nasa loob ng nest box ang aking silver Binchin hen. So, hindi po siya naglilimlim. So, nag-iitlog pa lang siya dahil kaka-start lang niya nung Friday na mag-itlog. So, ngayon mayroon po siyang 4 na itlog at saka kaya nasa loob siya dahil mag-iitlog na naman siya ulit. So, pang third clutch na pala to sa aking Selkie hen. Nung una, nakabigay siya sa akin ng 16 eggs. Tapos, mayroon siyang na-hatch na 14 pieces na mga eggs niya. So, not bad para sa ganong klaseng manok. So, nakikilala naman talaga natin ang mga Selkie na maganda silang maglimlim. At saka marami talaga silang itlog na ibinibigay sa atin. So, ang nakikita nyo ngayon, yan po yung buff ko na US Selkie. So, naglilimlim na po siya. At saka tingnan natin mga ka-backyard kung ilang eggs ba ang nililimliman niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So mayroon po siyang 16 eggs na nilimliman sa kanyang paitlogan. So ganito talaga magbigay ng itlog ang aking Selkie hen. So marami talaga siyang naibigay na itlog. At saka hindi ko pa to nakandling mga ka-backyard dahil pangatlong araw pa lang to sa paglimlim niya. So, pagdating ng 9 days, i-candling ko na to para malaman natin kung ilan ba ang mga fertile at ilan ba ang infertile sa itlog na nililimliman ng manok na to. So, isarado na natin dahil tingnan natin yung mga ibang breeder ko sa aking munting backyard. So, dito naman, ito yung bagong parisan ko na blue US Selkie hen at saka ang roaster dyan is yung white. So, napaka-friendly po ng hen na to dahil pag once namimigay talaga ako ng patuka sa kanila is siya agad yung nagwe-welcome sa akin sa kanyang kulungan. So
tinatanawagan niya ang kamay ko kung mayroon ba akong dalang patoka. Kaya ayan, nakikita niyo mga kabakyard, parang gustong gusto na naman niya na kumain. Napakatakaw talaga ng hen na to. Pero kahit matakaw siya mga kabakyard, gusto ko pa rin ang hen na to dahil magaling din siya na magbigay ng mga itlog at bumuhay ng mga sisiw sa kanyang area. So ito yung project natin mga kabakyard na Showboy US Selkie X US Selkie hen. So ganito po liit lang ang kanilang area. Pero kahit maliit mga kabakyard, okay na to sa mga Selkie dahil hindi naman sila namimili ng malapad na area. So ayan mga kabakyard, mayroon tayong 2 itlog sa kanilang area. So nakapagbigay na po ng 2 itlog ang aking project na Selkie dito sa aking munting backyard. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kabakyard, paano tayo makatipid sa paitlogan ng ating mga Selkie na hindi tayo kailangan gumastos pa ng pera o di kaya hindi na tayo kailangan pang bumili. So bago tayo mag-start sa topic natin mga kabakyard, ganito pala kalaki ang kanilang itlog. So first time pa yung nag-lay ng itlog ang US Selkie hen ko, kaya ganito pa kaliit. So ganito talaga ang mga itlog pag once yung hen is dumalaga pa o yung first time pa niya na magbigay ng itlog sa atin. At saka maganda po ang hen na to mga kabakyard dahil mataba po siya at saka malaki. So ganito pala yung nest box na ibibigay ko sa kanya ngayon mga kabakyard. So ang nest box po na ginagamit ko dito o yung paitlogan sa aking munting backyard is mayroon po akong 2 klase dito. Mayroon akong kahoy na ginawang box. So hindi po ako bumili ng materialis doon mga kabakyard para gawing box ang kanilang paitlogan dahil mayroon po ako mga tira-tirang kahoy sa aking area. Kaya ang ginawa ko is yun po yung ginamit ko na materialis para sa paitlogan ng aking manok. So yung una nyo nakita sa aking silver Binchin na hen at saka yung red pile ko na roster, so yun po yung ginawa ko. At saka ngayon ang gagawin ko sa kanilang nest box is yung karton. So karton po yung gagawin ko sa aking alagang Selkie dahil nga mayroon na silang 2 itlog at need na nila na malagyan ng nest box. Kasi pag walang nest box ang ating mga Selkie mga kabakyard, ang tendency kasi niyan, pwedeng mabasag ang itlog at maapak-apakan nila. So para safety ang itlog sa ating mga alagang Selkie, dapat maglagay tayo ng paitlogan sa kanilang breeding area. So inilabas ko nga muna mga kabakyard ang aking pair na Selkie dahil maglalagay muna tayo ng paitlogan sa kanyang breeding area para kinabukasan mayroon na silang maitlogan at hindi na maapak-apakan ang mga itlog na ibinibigay nila. So ganito yung ginagawa ko mga kabakyard. Karton yung paitlogan ko na ilagay sa kanyang breeding area ngayon, at saka nilagyan ko nga pala ng ng damit ang ilalim para mayroon siyang hapin na pwedeng malagay sa loob para hindi masyadong magaspang ang karton mga kabakyard. At kailangan din natin ito para hindi mabasag ng hen natin ang itlog na nasa loob dahil nga hindi na masyadong magaspang ang baba ng karton. At saka nilagyan ko din ito mga kabakyard ng plywood para in case dumapo ang hen dito, di kaya ang roster. So maiwasan natin ang dumi sa ibabaw ng paitlogan nila at pwede nating linisin ang plywood tapos ibalik sa kanilang karton na ginawa nating paitlogan na malinis na. So ito po yung discarte ko mga kabakyard sa paitlogan ng aking mga Selkie dito sa aking area na hindi ko na kailangan pang bumili sa market ng paitlogan nila para malagyan sa kanilang itlog. So ang ganitong discarte mga kabakyard is pwede po tayo makatipid sa ating mga
selkie na inaalagaan na hindi na tayo kailangan pang gumastos ng pera para mayroon silang maitlogan. So karton lang mga kabakyard at tira-tira na plywood. So pwede kayong gumawa ng box doon na angkop sa inyong alagang selkie. So ayan, tapos ko na palang na-set up ang paitlogan sa aking project na selkie. So nilagyan ko nga pala ng bato sa itaas para pag once pumunta dyan ang mga selkie ko, so hindi po matanggal ang plywood. So ilagay ko na ngayon ang itlog mga kabakyard sa loob ng kanilang paitlogan para kinabukasan makita na ng hen na mayroon siyang itlog dito at saka dito na siya pumasok. So ayan mga kabakyard, kinuha ko na pala ang aking mga selkie roaster and hen para ilagay sa kanilang breeding area. So tiningnan ko muna ang kanilang katawan, chinik ko muna ang pakpak para makita ko kung kondisyon ba talaga. So kondisyon na kondisyon ng ating breeder ngayon mga kabakyard. So isa po itong senyales na good na po sila for breeding. So ayan, nasa loob na sila ng kanilang breeding area at tapos na nating na set up ang kanilang paitlogan. So yun lang mga kabakyard, no need na tayong bumili pa ng mga paitlogan. Karton lang at saka mga tira-tirang mga plywood sa ating area is pwede na tayong makagawa ng paitlogan ng ating selkie. So kung wala naman kayong mga tira-tirang plywood sa inyong area, so kailangan natin gumamit ng karton para maitlogan nila. So gayahin nyo lang ang ginawa ko mga kabakyard, sigurado makakatipid kayo at hindi na kayo kailangan pang gumastos ng pera pag once naglalagay kayo ng paitlogan sa inyong mga alagang selkie. So hanggang sa muli mga kabakyard, dito na magtatapos ang video natin. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga.